tama ang ina, tama ang babae ay malambot. Malambot yan. Malambot naman talaga. Pero yun ang sikreto. Upang hindi siya mabali. Upang hindi siya mabasag. Dahil sa mga problema. Kaya mga tatay, mga mister, wag magmamalaki kay misis. Nasasabihin mo, ikaw nagtatrabaho, ikaw nagbibigay ng sweldo. Kung susweldohan mo siya sa lahat mga ginagawa niya, madami na kayong pera. Pwede kang alagaan din ng tatay mo. Pwede kang alagaan ng anak mo. Pwede kang alagaan ng kapatid. Pwede pa kayong mag-alagaan. Lahat kayo. Pero pag samasamahin man yung pag-aalaga ninyo, hindi pa patas sa pag-aalaga na ginagawa ng isang mabuting ina. Huwag mong isiping asumerang isang ina. Huwag mong isiping mayabang isang ina. Alam lang niya sa totohanan na dahil siya'y naging mabuting ina, wala nang pwedeng makapagmahal sa iyo ng ganun katindi katulad ng ginawa niya. Lahat tayo nangangailangan ng pangangalaga, ng suporta. In fact, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina, kinailangan na natin ito. At depende kung paano ito natugunan, siguradong ito'y may diretsong epekto sa ating pagkatao. Pansinin po ninyo yung mga tao na sapat sa pag-aalaga ng kanilang mga magulang. Malakas ang pangangatawan ng mga yan. Malakas ang loob ng mga yan. Magaling makipagkapwa-tao ang mga yan. On the other hand, pansinin mo, lalo na sa mga social media, yung mag-comment ay basura, mga salita, mga bastos, nagmumura, below the belt na yan, yung mga taong kulang ng aruga mula sa mga magulang nila. Kaya bastos magsalita, magaslaw kung kumilos, hindi patas makipagkapwa, madaling madala ng iba. Mahina ang katawan, pati paninindigan. Kaya mahalaga na tama ang sa atin ay gawing pag-aalaga sapagkat magkakaroon niya ng epekto sa ating mga iniisip, sinasabi at ginagawa. Something na hindi natatapos saan mang yugto ng ating buhay. Hanggang sa pagtanda natin, kailangan natin ito. In fact, kahit na sabihin mong parang nasa iyo na ang lahat, kailangan mo pa rin ng iba para sa iyo ay mag-alaga or at least tumingin kahit papaano, sumuporta. Hindi darating ang punto sa buhay natin na sasabihin natin, enough na, kota na, ako sa lahat ng mga natanggap kong suporta at pag-aalaga, okay na ako. No. Habang may buhay, habang nabubuhay tayo, kakailanganin natin ito. Sinabi ko po ito as an intro sapagkat ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Ang linggo para sa ating Panginoong Hesus na grabe ang sa atin ay gumabay. Grabe kung sa atin ay sumuporta. Grabe kung sa atin ay magmahal. Kaya nga minsan sa pagninilay ni Pope Francis, ang sabi niya, the Good Shepherd daw, Jesus, walks ahead of us, walks with us, and walks behind us. So ang sinasabi niya dito ay all-encompassing ang kanyang alaga, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang suporta. Kaya pala, nang tayo ay turuan niyang magdasal, anong sabi niya kung paano tayo hihingi sa Ama? Ang sabi niya ay ganito, humingi kayo sa Ama ng inyong makakain sa araw-araw. Present yan. Patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Past yan. Iadya kayo sa lahat ng masama. Future yan. Our future, past, and present needs as sons and daughters of God. Ganon siyang mag-alaga. All-encompassing. So, tandaan ko nga, yung narinig ko minsan sa isang pare, kasi kung maihahalin tulad mo to sa insurance, ang coverage po nito, ay hindi lamang from basket to casket, from womb to tomb, from delivery to the cemetery, ay from conception to resurrection. So nakita po natin kung gaano ang pagmamahal ng Panginoon natin at kung anong mawawala sa atin kapag na-deprive tayo o diniprive natin mismo ang ating sarili sa pag-aalaga ng mabuting pastol natin. This reminds me of Shrek. Si Shrek po ay isang tupa. Several years ago, na-discover siya sa loob ng isang kuweba. Ang istorya ay
6 years na siyang naroon kasi nawala siya. So hindi na siya nakita nung mawala siya ng pasong nag-aalaga sa kanya. As a result, naku! Nandiyan, makikita po niyo sa screen. Kumapal ang balahibo niya. Ang bigat na. Ang hirap ng dalhin. Kasi ang standard ng bigat ng mga balahibo para sa isang tupa ay 10 pounds lang. Si Shrek, 60 pounds! Dahilan para manghina siya, maging limited na ang galaw niya, maapektuhan ang kanyang paghinga, maging matamlay, maging pangit na siya. Kasi nga nawalay siya sa pastol niyang nag-aalaga sa kanya. Until makita siya, yun, siya'y binalihibuhan na, bumalik ang kanyang dating sigla at itsura. Brothers and sisters, ganito ang mangyayari sa atin kapag diniprive natin ang ating sarili because of sins. Ng pag-aalaga ng mabuting pastol natin, magiging parang si Shrek tayo. Tatamlay tayo, malulungkot tayo. Kasi we'll bear all the burden of our sins, of our dissatisfaction, of our problems alone. Eh, hindi nga ba ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 11:28? Sino man sa inyong nabibigatan sa inyong pasanin, lumapit sa akin at aking pagpapahingahin. So yun ang lesson. Huwag tayong lalayo sa mabuting pastol natin. Kagabi lang talaga, nag-iisip ako, paano kaya natin mas maunawaan ang pagmamahal, ang pag-alaga, ang sakripisyo ng ating Panginoon, ang mabuting pastol para sa atin. Until, naisipan kong tingnan ng FB, nakita ko yung post ng aking kaibigang pari na si Father Chicks. Ayan, pasensya na, yan talaga yung nakita ko na nagbigay sa akin ng idea. The next leader should be like the good shepherd. Ang nakastruck sa akin ay yung shepherd. Kasi sa shepherd, may she, babae. Ayun! Naisip ko, Mother's Day nga pala ngayon. Hindi nga ba't napakahirap isipin na kung papaanong ang buhay natin ay nandyan at wala ang Panginoon natin. Parang mahirap ting isipin ang buhay natin nang walang involvement ang nanay natin. Kasi practically sa lahat ng mga yugto ng ating buhay, nandoon siya. Di ba? Siya ang una nating nakita. Bukod pa dyan, siya ang una nating nakasama. Ang pagmamahal niya ang una nating nadarama. Ang tibok ng puso niya, ang unang narinig natin, di ba? Ang yakap niya, ang unang naranasan natin, di ba? Pagkatapos niyan, siya pa'y naging yaya natin, tagapagluto natin, tagapaglaban natin, tagaplansya natin, taga-serve natin, security natin, naging alarm clock natin, naging kaaway natin, naging friend natin, naging number 1 fan natin, naging kalaro natin, naging punching bag, naging laruan, naging handyman, etc. Kaya huwag mong sasabihin madali ang gampanin ng isang ina. Huwag mong sasabihin mahina ang isang babae, ang isang ina. Kung mahina ang babae, kung nilikha ng Diyos ang babae na totoong mahina, sa palagay niyo kakayanin niya ang maging ina? Tama ang ina, tama ang babae ay malambot. Malambot yan. Malambot naman talaga. Pero yun ang sikreto upang hindi siya mabali, upang hindi siya mabasag dahil sa mga problema. Hindi nga ba't ang mga lalaki, sabi nga hindi po pwedeng maging nanay. Pero ang nanay po pwedeng maging tatay. No wonder, nung sabihin daw ng Diyos, gusto ko mapunta kahit saan. I want to be everywhere. He created mothers. Ang sense niya ay para bang gusto ng Diyos na mapunta kung saan upang tulungan tayo, upang suportahan tayo, upang kalingahin tayo. Kaya nilikha niya ang mga nanay natin dito sa mundo. This will explain why ang isa sa pinakamahirap daw na pagkamatay ay ang pagkamatay ng isang nanay. Sapagkat ang nanay ang siyang may pinakamalaking puwang na pwedeng iwanan sa ating puso at kalooban na hindi mapupunuan ni numan. Sabihin niyang madali ang gampanin ng isang ina. Kung madali ang gampanin ng isang ina, dapat dati pang ginagawa yan ng mga ama.
Bakit ganun? Kapag nawala si nanay, si tatay, madalas naghahanap ng iba kasi hindi niya kayang gampanin ng isang ina. Kaya mga tatay, mga mister, wag magmamalaki kay misis. Nasasabihin mo, ikaw nagtatrabaho, ikaw nagbibigay ng sweldo. Kung susweldohan mo siya sa lahat mga ginagawa niya, madami na kayong pera. Ito rin din ang dahilan kung bakit kahit mapaghandaan mo raw ang pagkamatay ng nanay mo, aakalain mo nakahanda ka na, pero hindi pa pala. Aakalain mong napaghandaan mo ng matagal, pero pag nawala si nanay, iindahin mo pa rin ito ng matagal. Sa pagkamatay ng isang ina, ay magbabago na ng buhay mong talaga. In as much as, yes, po pwede kang maka-encounter ng iba, mag-aalaga. Pwede kang alagaan din ng tatay mo. Pwede kang alagaan ng anak mo. Pwede kang alagaan ng kapatid. Pwede pa kayong mag-aalagaan. Lahat kayo. Pero pag samasamahin man yung pag-aalaga ninyo, hindi papatas sa pag-aalaga na ginagawa ng isang mabuting ina. Kaya nga, alam po ba ninyo, ito raw ang dahilan kung bakit ang mga ina ang siyang nagpupush sa ating magpakatatag talaga. Pakatatag ka, anak. Tumayo ka sa iyong sariling mga paa. Hindi lamang upang maabot natin ang ating mga pangarap, kundi upang tayo maging matatag sakaling mawala na siya. Kasi alam ng isang ina, malaki ang possibility na sa inyong dalawa mauna siya. Ang care niya, ang iniisip niya, makaya na kaya ng anak ko kapag wala na ako. Huwag mong isiping asumerang isang ina. Huwag mong isiping mayabang isang ina. Alam lang niya sa totohanan na dahil siya'y naging mabuting ina, wala nang pwedeng makapagmahal sa iyo ng ganun katindi katulad ng ginawa niya. Kaya let us always love our mothers dahil wala nang katulad nila. Pag nawala sila, we cannot anymore get a reliever or another. Let me end with this. Balik tayo dun sa the good shepherd is someone who walks ahead of us, with us, and behind us. Kung isipin po ninyo, hindi lamang ang Diyos ang gumagawa nito. Ang nanay din. Kaya nga sa bawat yugto ng ating buhay, nandun siya. At ang ibig sabihin nito, hindi lamang all-encompassing ang pag-aalaga niya, kundi yung sobrang tiyaga talaga. All loving, all sacrificing, all understanding, all forgiving. Sapagkat hindi nyo po na itatanong, base sa ibang mga pag-aaral, ang tupa, ang isang hayop na pinakamahirap daw alagaan talaga. Abay, magtataka ka kung saan namamasyal yan kung minsan, kung saan nandun yung mga wolves, kung saan nandun yung mga asong lobo. Isipin mo, mamamasyal ka sa teritoryo ng kaaway. Pwede kang sakmalin po, pwede kang kainin. Ganyan ang tupa. Magugulat pa, ay, kinain ako. Nandun ka. Pag nakatali ang tupa, kalagan mo sa pagkakatali dahil napalupot. Ilang oras daw, ilang minuto nga lang daw kung minsan. Nakapalupot na naman. May katangahan. Kung bakit si Kristo ang mabuting pastol, ano tayo? Tupa. Totoo naman Paulit-ulit na pagkakasala, paulit-ulit na pagkadaba, paulit-ulit na pagkakamali. Pero nag-give up pa sa atin ng Diyos? Hindi. Hindi ba't ganun din ang isang ina? Ilang beses mo nang napaiyak, ilang beses mo nang na-disappoint, ilang beses mo nang pinaasa, ilang beses mo nang pinigyan ng sama ng loob o problema. Pero nagbago ba? Hindi. A mother's love, a mother's heart will always be whole. So many times divided. Ang puso ng isang ina ang kanyang pagmamahal, laging buo. Kahit madalas nadudurog ng anak niya. Ito sana ang ating makita. Una, magpasalamat tayo sa pagiging mabuting pastor sa atin ng Panginoon. At sa bonus na mabuting pastol, kung meron tayong inang ganito, kung meron tayong tatay na ganito, kung meron tayong kapatid, kung meron tao sa buhay natin na kung magmahal at kung sumuporta sa atin, ay todo-todo. Ito sanang ipagdasal nating biyaya upang maging kampante tayo, maging malakas ang ating loob, upang maging positibo ang ating pananaw, ano man ang ating maranasan sa buhay.